Magandang umaga, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Narito ako ngayon sa Leonardo Ibeses Sports Complex sa Binondo, Maynila, kung saan ay isinasagawa ang pagbibigay tulong sa mga pamilyang naapektuhan na sunog sa Parola Compound sa lungsod ng Maynila. Kaugnay nito ay nakatakda silang bisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dala ang tulong mula sa national government at sinasabing hindi bababa sa 2,000 pamilya ang naapektuhan ng insidente ng sunog na nagsimula noong Sabado ng alas 3 ng hapon at idineklarang fireout ng 12:17 a.m. ng sumunod na araw at umabot sa Task Force Charlie. Ang tabayanan, ang detalye ng balitang ito, ihatid natin maya-maya lamang. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Marcos. Dumaan lang po ako sandali dito sa inyo upang tiyangin na lahat ng pangangailangan ninyo, lahat ng tulong na ibibigay ng pamahalaan ay nakatanggap ninyo dahil po alam naman natin na pag ganyan ang nangyari, nakasunog at nawala kayo ng tirahan, dapat talaga ang pamahalaan ang magsasanggulo sa inyo. At kaya po, andito po ang SWD, andito po ang ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At siyempre, kasama po natin ang ating local government, ang City of Manila, Lungsod ng Maynila, na sabay-sabay kami na naghahanap ng paraan na magtumulong. Kaya tanggap ko, galing po sa National Government, meron po tayong hygiene kit, meron po tayong family nutrition kit, meron pa po tayong binibigay na food pack, at bukod pa rin yung 10,000 na assistance para meron po kayong magamit na ang susunod po, pagkatapos po na makuha namin lang ang mga detalye ninyo, ang susunod po, patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at ng assistance at marami itong mga kit na nakikita ninyo. Wala akong tigil yan, ay tuloy-tuloy mo namin gagawin yan. At ang susunod ay TISUD, yung housing, yung Department of Housing, para mabigyan kayo ng mga building material para makapagtatayo na kayo namin yung magiging tinahan. Kaya sana po ay kahit na medyo mahirap ngayon, asahan ko ninyo, hindi po aalis ang pamahalaan, hindi po aalis ang DSWD, hindi po aalis ang lungsod ng Maynila, andito po si John May, at hindi po aalis hanggang kayo ay hagdan ng mga ulit, mamuhay ulit ng normal. Nandito lang po kami, asahan ko ninyo. Mayroon po na, nakita ko ngayon, namumuli ng NHA, meron pa ng mga pang-rebuilding, pagbibigay din ng 30,000. Para pambili nito ng gamit, para di na lang papatayo ko rin kayo ng tirahan. Sige po. Maraming salamat po. Asahan ko ninyo. Andito po kami. Hindi po kayo namin iiwanan. Hindi po kayo nakalimutan. Hindi kayo namin mapamaya. Maraming salamat po. Magandang nandito ngayon namumuna ng NHA. Meron pa rin pang-rebuilding. Magbibigay din ng 30,000. Para pambili nito ng gamit para di na lang pagpatayo ulit kayo ng initirahan. Sige po.
nais ko pong hilingin kay Pangulong Bongbong Marcos na magbigyan niya ako ng sariling bahay. Financial po para maitayuli yung mga nawala sa amin, bahay, mga gamit namin. Panimula po kung pwede nga kahit na negosyo eh. Alam po sa pamahay po tsaka para po sa pagkain. Yung safe na lang na lugar kasi dito is madalas kaming sinusunugan eh. Kaya mas maganda kung i-relocate naman po kami dun sa mais maayos naman na lugar at hindi yung binabaha din. Yun lang din yung mas na ano namin. Yung hindi kami masyadong mahihirapan. Mahirap na kami, papahirapan pa kami. Full name natin. Pa? Full name. Maricel po. Maricel Moaya. Thank you, Ted.